Ito ngayon ang ang ating ampalaya. Oh. Yan. Itong isang pagka tumatalbos ng ganyan ng ating ampalaya. Maganda ang talbos yan isang palatandaan na ayos may mga sustansya yung mga nakakain dyan sa lupa. Yan, basta yan ang ganyan mga palatanda kapag humahaba ng ganyan ng talbos. Yan. Pero kapag ang mga talbos ng bawa ng ating ampalaya ay nagiging garto na lang, oh. Yan. Yan. Ibig sabihin, nagkukulang na ng yan, ng sustansya yung tinatamnan niya. Kaya pag tutulungan natin yung ganun na kasi meron naman tayo mga nilalagay diyan ng mga kung ano ng mga nabubulok na bagay sa ilalim. Ngayon kapag siyempre katulad dito ng ating ito kasi maraming puno yan na nagsibulag sama-sama, kaya mabilis nilang nauubos agad yung mga kuha ng sustansya din sa lupa. Ngayon ang naman ginagawa natin, nilalagyan natin ng ito kasing ating taliman dito, unang taon pa lamang ito. Kaya pa yung mga ibang mga nilalagay natin diyan ng mga nabubulok na bagay ay kulang pa rin kasi nag-uumpisa pa lang tayo unang taon. At yan sa mga susunod na itong mga taon, yan yung ating lupa ay pataba ng pataba. Kaya naman kahit una pa lang na taon itong ating pagtatanim, palibasa nga yung ating taniman ng gartong mga ampalaya, nilalagyan natin ng mga nabubulok na bagay sa ilalim, ay kita mo yung kulay ng ating ampalaya. Yan ay sa pating palatandaan. Kita yung green na green ang kulay ng ating dahon ng ating ampalaya. Pakikita ko sa inyo kapag yung tinatamnan ay kulang sa nutrients, yung tinatamnan, tingnan ninyo, ganito ang kulay ng ng ampalaya, dahon ng ampalaya kapag kulang sa nutrients yung kanyang tinatamnan. Kita nyo, napaka light green ang kulay, tapos yung kanyang mga dilawin agad. Ano kasi ang tinatam niya lang dito, itong self watering. Yan, self watering lang niya, kukunti kasi ang lupa dito. Tapos siyempre pagkakukunti ang lupa, kunti rin lang ang nakakalata ng ugat. Kaya pero kahit paano may buko siya lang dito sa mga kalaya. Itong ating malunggay dito, pinakabagan din natin ng isang ampalaya yan. May isang puno diyan ng ampalaya na umagapang-gapang dito sa ating malunggay. Ayan, ito na yung yung kanyang talbos yan. Yan ang kanyang talbos. Pansinin niyo yung kanyang kanyang kulay ng dahon. Kumbaga sa kawin nasa medium yung kanyang pagka-green. Ibig sabihin, mild lang yung nakukuha niyang nutrients dun sa kanyang tinatamnan. Yan ay isa sa mga palatandaan kung kailang dapat nating lagyan o tulungan siya ng dahil medyo nagkukulang sila. Ganito naman ang kulay kapag kita nyo pagka-green na dark na dark. See? Yan. Ibig sabihin ganyan, talagang sapat kanya nakakuha yung nutrients sa kanyang tinatanaman. Yung ampalaya natin dito, yung bunga, binabalutan na lang natin, tsaga-tsaga na lang tayo sa pagbabalot ng ng bunga, gawa ng nasisira ng ng insekto. Kaya ganyan ang ating ginagawa. Balot-balot lang tayo. Meron pa tayo mga isang tanim dito, yan. Pwede natin dark na dark yung kanyang kulay ng
ng kanyang dahon. Ibig sabihin, kompleto sa nutrients yung kanyang diyan, natatamnan. Ito yung ginagawa natin. Binabalutan natin na lang ganyan. Tsaga-tsaga lang tayo sa pagbabalot. Yan. Ang ating ang palaya. Ang dami na nating balutan. Meron pa din yan sa sa likod. Ayan. Kaya marami yung ampalaya natin dito. Ayan meron pa sa baba. Pati doon sa kababaan Alhamdulillah. Kaya yung ating mga mga halaman, lagi nating titingnan para makita natin nakuha. Basta makita natin yung mga talbos ganyan, yan, mga naghahaba ganyan. Ibig sabihin, sapat yung kanilang nutrients na nakukuha dyan sa lupa. Kaya ayos yung ating halaman. Kita nyo, mga kuha, baka balot-balot po may mga laman yan. Alhamdulillah. Ito, yan, kita nyo yan. Makita nyo sa loob. Yan, kaya yun ang takbayan, makikita nyo doon sa medyo malaki-laki yung kanyang tangkay. Ibig sabihin medyo malaki-laki na yun. Ayun nakikita rin pala dito sa loob yung kanyang bunga. Ayun, ayan yun, ayos. Ang ating kasing ang ating ampalaya rito yung semi lang ang size na yan. Hindi siya yung mga malalaking ampalaya. Maganda kasi yung gayang mga maliliit lang at kasi kung malalaking ampalaya yung ating kuwan ay alam mo ating taniman ay pakabagal lang niya dito sa Lagundi. Maliit lang ang puno. Kung malalaki ko baka kung dito kuran pagka malalaki ang bunga, tapos hindi tayo masyadong nagpapalaki ng bunga ng gati kinukuha natin. Yan meron pa tayo mga siyale pagka yung mga ibalot meron pa rin doon ayan, ibabalot pa rin yan. May balutin pa rin tayo dito sa kabila. Dito okay lang kahit lumaki ang bunga rito. Talagang malaki namang puno itong pakabagan niya. Meron pa dito na pagka na maibalot. Meron pa din diya. Ayan Ito yung isang binalo natin kagabi. Ngayon naka-plastic. Meron tayo na ako plastic. Kaya pagka plastic kaya kitang-kita ang bunga Meron tayo rito na isa yun. Kita nyo nakatago siya. Kaya maganda yung gaya may balot. Ito mamaya mabalutan muna natin itong isa bago maunahan ng insekto tayo. Ayan dito sa may kamatis mayroong tumubo dito na kuha. Yan kasing mga kuha niya magaling na sa basura. Tapos inilalagay lang natin dito yan. Kaya tuloy itong mga ibang ampalaya kung saan tumutubo. Malayo doon sa kanyang pakabagan. Meron pa din tayo dito na na ampalaya yan Tsaka yan. Yan. Ampalaya. Ayan may ampalaya rin dito. Sa may talong. Yan pa. Ampalaya yan. Tsaka ito, may ampalaya rin tayo rito. Yan. Kaya kahit tayo may ampalaya na kawan, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtatanim. Basta meron tayong mapapakabagan. Kasi basta meron tayong mapapakabagan na puno. Kahit tag-araw gumaganda rin sila at saka sila namumunga. Kasi sa sunod na buwan mag-uumpisa na naman tag-araw dito kaya
Yung ibang halaman katulad ng mga kamatis ay medyo pahinga muna tayo sa pagtatanim. Yan, ito na lang matitira natin yung mga talong, kamuti, tsaka kangkong. Yan na lang ating matitira. Kaya sa ano na lang uli, susunod na lang uli ng mga taglamig.